Once we get confirmations, Philippine Coast Guard, we of course will issue a protest to the Chinese embassy here, and we will cite the reasons why putting a kind of barrier is not consistent or illegal. Nakahanda ang Department of Foreign Affairs o DFA na maghain ng diplomatic protest laban sa China matapos ang ginawang paglalagay ng floating barriers sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, hinihintay pa nila sa ngayon ang buong report kaugnay ng insidente. Sa kasabay na budget hearing sa Senado ng Department of Transportation, kinumpirma rin ni PCG Admiral Artemio Abu na tinanggal na ang naturang floating barrier. Para rin sa ilang mambabatas, dapat lang natanggalin ang harang bilang nasa loob ang Scarborough Shoal ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Actually, kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na we should allow also fisher folk from other countries to fish in the area, Mr. Chairman. That is our interpretation, and that's how we will. That's the interpretation we will maintain. Gayunman, umaasa ang DFA na kaya pang daanin sa maayos at mahinahong usapan ng issue. Ngunit si Senator Ronald De La Rosa naniniwalang dapat nang dumiskarte ang DFA at ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian para maipaliwanag sa publiko ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Parang walang nangyari, hindi nila naksyonan, ini-ignore nila. So, ako ang Secretary of Foreign Affairs, tawagan ko yung diploa yung kanyan, ambasador yan, hay ka ito, lasingin kita, tapos yung kanya-kanya diskarte ba? Diskartehan mo kung para makuha natin informasyon galing sa kanila. Dagdag ni Secretary Manalo, maaari anyang atasan ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing para pumunta sa Chinese Foreign Ministry kaugnay ng issue. Aminado ang kalihim na may pagkakaiba ang Pilipinas at China sa usapin sa teritoryo. Pero kumpiyansa siyang mareresolba pa rin ito sa mapayapang paraan alinsunod sa international law. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa iba't ibang bansa, kabilang na ang pangangampanya para maging non-permanent member ang Pilipinas ng United Nations Security Council. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.